Maging ang puno sa likod bahay. Sa pangungusap na ito, ang ating papuri ay ang salita. Malaki. Pagkat ang salitang malaki ay ang salitang naglalarawan sa laki ng puno. Pangalawang halimbawa po pala ay pakibasa nga. Malalakad ang paa ng kalabaw. Sa pangungusap na ito mga bata, ang ating papuri ay ang salita. Malalakad. Pagkat ang salitang malalakad ay ang salitang naglalarawan sa katangian ng paa ng kalabaw. Ano ang paa ng kalabaw? Malakad. Tama, malakad. Para sa ating susunod na halimbawa ay pakibasa na mga bata. Sa pangungusap na ito mga bata, ang ating papuri ay ang salita. Pagkat ang salitang mahaba ay ang salitang naglalarawan sa haba ng dahon na puno. Sumunod mga bata ay luntian ang palayan itatay. Pag sinabi natin luntian, ito ay ang color green. Luntian ang palayan itatay. Sa pangungusap na ito, ang ating papuri ay ang salitang luntian. Pagkat ito ang salitang naglalarawan sa kulay na palayan. Sumunod mga bata ay ang payamanggi ang balat nating mga Pilipino. Sa pangungusap na ito mga bata, ang ating papuri ay ang salitang Payamanggi. Pagkat ito ang naglalarawan sa kulay ng balat nating mga Pilipino. Sumunod mga bata ay pakibasa ng mga bata. Pula at bughaw ang kulay ng ating matawat. Tama. At sa pangungusap na ito, ang ating papuri ay At bughaw. Tama. Pagkat ito ang papuri na naglalarawan sa kulay ng ating watawat. Sumunod mga bata ay Luma na ang mga sablera. tama. At sa pangungusap na ito, ang ating papuri ay ang salita. Luma. Pagkat ito ang naglalarawan sa kalagayan at katangian ng ating mama. At sumunod mga bata ay tama. At sa pangungusap na ito, ang ating panguri ay ang salita. Maganda. Pagkat ito ang naglalarawan sa katangian ng mga tanawin sa Pilipinas. Maaaring magkaroon ng isa, dalawa o higit pang papuri sa loob na pangungusap. At para maintindihan ay meron tayo dito halimbawa. Nakatira kami sa maliit, simple at maayos na puno. Kung mapapansin ninyo mga bata ay higit sa isa ang papuri na ginamit sa ating pangungusap. At ito ay ang mga salita ng maliit, simple at maayos. At ang mga salita ito ay ang naglalarawan sa katangian ng ating puno. Mga bata, meron po ba kayong katanungan? Wala po. Dahil dyan ay meron na naman tayong gagawing aktibidad. Pakibasa nga ng panuto mga bata. Basahin ang mabuti ang bawat pangungusap at tukuyin kung ang mas nalugitan na salita ay
Ang kilos, ito ay nagbibigay ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Pag sinabi natin pagdiwa, ito ang nagbibigay buhay sa loob na pangungusap. At bago ang lahat ng mga bata, ay meron muna tayong aktibidad na gagawin. Para sa ating aktibidad, tinatawag itong sabihin ang gawa. Ang mga mag-aaral ko sa ikatlong baitang ay hahatiin po kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo dyan at sa pangalawang grupo ay sa hulihan. At sa ating panuto, iba sa mga bata, Basahin ang mabuti at punan ang mga kulang na letra ng mga salita sa pangungusap sa pamamagitan ng pagsabi ng kilos o gawa na aakunin ng bawat kinatawan sa grupo. okay, kada grupo ay mayroong kinatawan na pupunta dito sa harapan. At kung sino man ang grupo na madaling matatapos sa pinakamaligid na oras, ang siya mananalo. Sa mga kinatawan ng unang grupo at pangalawang grupo, pakipunta na dito, mga bata, upang malaman ninyo kung ano ang mga salita na nasa loob ng pag-usap na ating hinahanap at kinakailangan ninyong tingnan ang mga kinatawan ng kada grupo at tingnan kung ano ang kanilang inaakto. Para sa unang grupo, sino ang kinatawan? Okay. Para sa mga kasamahan niya sa unang grupo, pakitaas nga ng kamay. Okay, handa na ba kayo? Okay. Kung sino man ang matatapos sa pinakamaliit na oras, ang siya mananalo. Unang grupo, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay. Para sa ating unang pag-uusap, kailangan mong aktuhin at saka hulaan nila. Ano ang nahanap natin? Nagbabasa. Sumunod? Nagluluto. Pangatlo? Nagbibigay. Sumunod? Naglalaro. Naglalaro. Panghuli? Sumayaw. Kayo lahat ay may tampo. So, natapos na. Salamat Tita Lucy. Ikaw ay natapos ng 32.49 na seconds at kinakailangan ng mas maliit na oras. Nakatapos si Inday upang matalo niya ang unang ikalawang grupo. Handa na ba kayo? Opo. Okay. Handa ka na ba? Inday Tali? Say. Aslami. Okay, para sa unang pag-uusap. Aslami. Naglalakad. Ay, naglakad. Natulog. Aslami ibo. Nagsisipilyo. Kumain. Naliligo. Naliligo at si Inday ay natapos sa loob ng 16 points. Ay, kailangan dyan ay nanalo si Inday Tali. Magbibigay nga namin hindi lang si Inday Tali, pati yung mga grupo niya. At dahil dyan, bigyan nga sila ng mga bagsak. Mga bata, sa naunang aktibidad, ano ang mga salitang kilos na ginamit? Ano ang mga salitang kilos na ginamit? Nagbasan, naglalakad, kahalagahan ng salitang kilos sa pangungusap? Katulad ng sinabi ko mga bata, ang salitang kilos o paniwa ay yung siyang nagbibigay buhay sa pangungusap. At dahil dyan mga bata ay tatalakayin na natin ang ating aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay ang aspekto na paniwa. Ano nga ba ang aspekto na paniwa? Pakibasa mga bata. Ang aspekto ng pagdiwa ay tumutukoy sa panahon ng pagkaganap ng kilos kung kailan nangyayari, mangyayari o kung ipagpapatuloy pa ang kilos na naganap na sinasabi ng pandiwa. Ito ay kasing kahulugan din ng panahunan ng pandiwa. Ang aspekto ng paniwa ang nagtatanda kung kailan naganap, gaganapin, o magaganap, ipagpapatuloy pa ba
Ang pagbabalay ng pagkakwa ay ginagamitan natin na panahuli ang palang ito ay maaaring idlapin at Hindi. para sa ating mga aspekto ay ang aspekto ng pamamaraan. Pag sinabi natin aspekto ng pamamaraan ng pagkakitibo, ito ay ang pagdiwa na naganap na, natapos na, o ginawa na. Ito ay nangangahulugan din ang mga diwang panglagaan. Ginagamit na ito ng paglasunod na, ikit, o, tam, at, ati. Mga bata, pakibasa nga ng mga halimbawa. Naluto si nanay ng hapunan kanina. Natanim kami ng palay sa bukid kahapon. Inaraon ni tatay ang palayan noong nakaraang linggo. Natira si ate ng ulam kahapon. At iyon ang mga halimbawa ng aspekto sa pamamaraan o Perpektibo. ngayon ay dumako naman tayo sa aspekto pagsikasalukuyan o imperfectibo. Ito ay ang iba sa mga bata. Ang pandiwa ay nagaganap o ginagawa sa kasalukuyan. Ito ay ang nagpapahayag din ng kilos na laging ginagawa. Kasi kahulugan ito ng pandiwang pagkasalukuyan. Sa mga bata at ginagalitan ito ng mga panlaping na u, in, at. Pakibasa nga ng mga halimbawa mga bata. Nagluto si nanay ng hapunan. Nagtatanim kami ngayon ng palay sa bukid. Nag-aararo si tatay sa bukid ngayon. Nagtitinda si ate ng ulam ngayon. At iyon ang mga halimbawa ng aspekto ng pagkasalukuyan. At para sa ating muling aspekto ay ang aspekto pang hinaharap o kontemplatibo. Kung sinabi natin pang hinaharap o kontemplatibo, ito ay ang pag-iwan ng magaganap kung gagawin pa lima. Kasi kahulugan din ang mga pag-iwang pang hinaharap. Ginagamitan natin ito ng panlaping ma, u, in, at, ma. Ma sa unahan at ma sa hulihan. Ang halimbawa mga bata ay ang konstituto si nanay ng hapunan mamaya. Mag-aararo pa lamang si tatay bukas ng umaga. Magtatanim na lang kami ng palay bukas. Magtitinda si ate ng ulam sa susunod na linggo. Atin yung tatandaan mga bata, pag aspektong pang-hinaharap o kontemplatibo at ang aspektong pang-kasalukuyan ay ang unang pantig ng ating salita ay ating inuulit. At meron tayong mga panlaki na hindi nalagda. At maaari din natin gamitin clue ang mga salitang pang-panahunan. Ito ay ang mamaya, umaga, bukas, at sa linggo. Naiintindihan ba mga bata? Oo! Kaya dahil dyan, magkakaroon tayo ng aktibidad. Tinatawag ito, watawat ng aspekto, tukuyin at itaas. Pagkibasa nga ng panuto mga bata. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap at tukuyin ang tamang aspekto ng pandiwa na ginamit nito. Itaas ang berbe na watawat kapag ang sagot ay letrang A at pula ng watawat naman kapag letrang B. Kapag letrang A, ano nga ang itataas? Berbe. Kung letrang B, Pula. watawat. At para sa ating unang pangungusap, siya ay lalakad papunta sa paaralan ngayon. Ano ito? Perpektibo o perpektibo? Ulit-ulit ko mga bata, meron tayo tatlong aspekto. Ito ay ang aspekto ito o nagkakapna. Aspekto pagkasalukuyan o perpektibo. At kung sinabi natin aspekto pang hinaharap, ito ay ang kontemplatibo. Sila ay naglalakad papunta sa paaralan ngayon. Ano ito? Imperfect. Tama, imperfectibo. Anong kulay ng watawat na Persente. Para sa ating ikalawang pangungusap, ay hindi kami ng bago papel sa sinahan. Ano ito? Perpektibo o kontemplatibo? Kontemplatibo. Para sa ating pangatlong pangungusap, noong bata pa siya, ay madalas siyang lumangoy sa ilog. At ang lumangoy ay ano ito? Perpektibo. Para sa ating pangatlong pangungusap, ngayon, Si Carla ay sumunod
lamang sa bawat tanong. Isulat ang titik ng sagot sa sagot. Okay, sino ang nakakuha ng perfect score? Perfect. Okay, pakibigay nga ng 5 bagsak para sa kanila. Okay, talaga nga, naintindihan ninyo ang ating araw sa araw na ito. At para sa ating takdang aralin, para sa takdang aralin sa ating mga mag-aaral sa ikalawang baita, Edit mo.